Magnanakaw ka talaga, magnanakaw ka! Ayan, lumabas ka! Magnanakaw ka! Ano nangyari dito? Pinagdamutan Bata, okay ka lang ba? ng may-ari ng negosyo. Sorry po. Alam niyo, ito yung Gutom na po kasi ako. Wala akong makain. Pati po si mama, wala kaming makain. Dad, huwag mo lapitan yan! Magnanakaw yung batang yan! Kumuha ng pagkain sa table! At gusto pang mamalimos! Pia, pwede ba? Sorry po. Hoy bata! Tama na nga yung kadramahan mo! Alam naman natin na magnanakaw ka eh! At walang maniniwala sa'yo kasi nga, magnanakaw ka! Baka nga pati magulang mo magnanakaw eh! Sa bagay, mana-mana lang. Hoy Pia, magtitigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Bata lang to. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na yung buong pagkatao niya. Please lang, huwag mong husgahan yung bata. Pero dad, may hirap yan! Pulubi yan! Alam naman natin na walang makain yan eh! Kaya nga magnanakaw! Wala nga makain, di ba? Panigurado naman mayroon tayong sobra dyan. Pia, hindi kita pinalaki para maging ganyan. Kung kaya nating tumulong, tutulong tayo, okay? Really, Dad? Yung pulubi na yan? Yung magnanakaw na yan? Pia, hindi kita pinalaking ganyan. Dapat lahat re-respetuhin mo ano man ang estado ng buhay nila, mapadisente o pulubi. Dahil tao sila. Kaya, bilisan mo. Ipag-bag mo siya ng pagkain, yung take out mo. Seryoso ka dyan, Dad? Alam mo niyo, hindi ka makakapunta sa langit. Dahil Okay ka lang ba? Opo, sorry po. Totoo ba yung sinasabi mo? Ay, asan ba yung tatay mo? Ano ba trabaho ng mga magulang mo? Wala na po akong tatay, sir. Tapos si mama po may sakit. Ako lang po nag-iisang anak nila. Pasensya po kung nagnakaw ako kasi gutom na po kasi ako eh. Maya mo, sige, nagbalot na kita. Thank you po. No, ayun na pala eh. Ito yung pinatikot kong pagkain sa inyo. Kumain na ka ng nanay mo ha. Tsaka magbibigay din ako ng pambili nyo ng gamot. Oh. Ikaw, bata, mangako ka sa akin na hindi ka na ulit magnanakaw ha. Kasi maswerte ka pa ngayon. Mababait kami. Pag inulit mo pa yan, eh, baka makulong ka na. Di mo na makikita yung nanay mo. Gusto mo ba yon? Hindi po. Sir, maraming salamat po dito ha. Malaking tulong na po ito kay mama. Kasi kailangan niya ng gamot. Hayaan niyo po sir. Pag-iipunan ko po ito. Pabalik ako dito para bayaran kayo. Hindi na. Okay na yan. Kung may kakayahan kang magbayad, itulong mo na lang din sa mas nangangailangan sa'yo. Sige na. Umuwi ka na. Sir, thank you po talaga sir ha. Okay na, okay na. Sige na, ingat ka. Thank you sir. Okay, ingat. Ma'am, thank you po. Sorry po. Buka dito. Dad, magpahinga ka na. Huwag ka muna magpaka-stress. Magpagaling ka. Adak, okay lang ako. Ang inaalala ko lang yung bill natin sa ospital eh. Grabe. Siguro doktor na yata Halos yun. mag-1 milyon na pala yun. Hindi ko alam paano natin itatawid yun, anak. Doktor nata yung pulubi, no? Dad, huwag ka na magpaka-stress. Okay na ang lahat. Ha? Anong okay ng lahat? Paano? Hello po sir. Good afternoon po. Ano mo ba to? O niligaw mo? Boyfriend mo ba yan, anak? Dad, hindi po. Siya po yung nagbayad ng lahat. Siya po yung sinalbahe ko noon. Pero tinulungan niyo. Wow, di ba? Paano? Ikaw ba talaga yan? Hi po sir. Ako nga po pala si Koy, yung batang tinulungan niyo po noon. Gusto ko lang po magpasalamat sa kabutihang tinulong niyo po sa akin noon. At salamat po kasi gumaling po yung mama ko. At nakapag-aral po ako at nakapaghanap po ng trabaho. Di mabuti. Masaya ako sa ano man ang kinalagyan ng buhay mo ngayon. Pero, tanungin lang kita, ikaw ba talaga yung nagbayad ng mga bills ko? Oo nga, Dad. At saka hindi na natin kailangan ibenta ang restaurant.
Salamat At sorry nga din pala sa mga nagawa ko noon. Pero natuto na ako ngayon na hindi mo kailangan humusga ng Ayan. tao. Okay lang po. At yung pangyayari pong yun, ang isa sa naging dahilan ko para magsumikap. At saka, kayo po, yung naging inspirasyon ko para yumaman at makatulong po sa mga nangangailangan. At tama po kayo, kung kailangan pong tumulong, tutulong po tayo. Salamat po, sir, ha? Sana maging aral ito sa lahat, ano? Na huwag magbase sa paglabas na anyo ng tao. asal mo. Opo, sir. Magpagaling po kayo, ha? Maraming salamat. Ito lang din ang masasabi ko sa lahat po ng mga manonood ko. Sa lahat po ng sumuporta sa akin. Mas maigi yung hindi tayo tumitingin sa panglabas na anyo. Kung kaya po natin tumulong, tumulong po tayo. Pero kung hindi po natin kayang tumulong, huwag tayong maglalabas ng salita na nakakasakit sa kapwa natin. Kaya sana, mga palangga, ang video na to ay maging aral sa inyong lahat. Nakaka-proud, 'di ba? Kaya sa mga nanonood lagi sa akin, sana marami kayong natutunan. And kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutan i-share and i-follow na din ako. Oops, hindi pa pala ako tapos mag-advise. Masasabi ko lang, bawat salita na lumalabas sa bibig natin na nakakasakit para sa atin, yun yung magdadala ng tagumpay sa atin. Kasi isa na din ako noon. Noong panahon na ang daming nagda-down sa akin, pero hindi ko inaya ang sarili ko na i-down ko. Kasi ako lang at ang ating Panginoon ang nakakaalam kung ano tayo. Huwag tayong makinig sa mga tao na mapanghusga. Kasi sila yung daan patungo sa ating tagumpay. Dahil sa kanila, hindi natin makukuha yung ating abot kamay na pangarap. 'Di ba? Kasi ako ngayon, kung nakinig ako sa mga tao noon na mapanghusga, siguro nga hanggang doon lang ako. Pero but now, ito ako ngayon. Pangarap ko maging vlogger. Pero ito na, nakamit ko na. Pangarap ko maging mag-abroad. Pero ito, nakamit ko na. Ngayon, pangarap ko naman magkaroon ng sariling negosyo. Soon to be. Makukuha ko din yan. Abot na pangarap. Diba? Kaya sana, na-inspired ka sa aking mga sinasabi. Huwag mong sipin yung mga tao na laging nagbibigay ng parang i-down ka. Gawin mo silang inspiration mo. Dahil sa kanila, aabutin mo ang iyong mga pangarap. Katulad ng mga mag-aaral. Sasabihin nila, ay hindi naman niya makakagraduate. Tingnan natin. Sa hati ng taon, mabubuntisan yan. So, dahil doon sa salitang yun, mag-iingat ka sa sarili mo. Hindi ka sasama sa kahit kung saan-saang lugar, mga barkada, ganito, ganon. Study. Dahil yung salitang yun, yung panghahawakan mo na hindi ka dapat ganun. So, yun na nga. Kayo na bahala.